Ops, wait lang. May tanong lang ako. Kapag ligtas ka na ba habang buhay? Mga kapatid, makinig kayo. May isang tanong na kayang gumising ng espiritu. Isang tanong na hindi pwedeng baliwalain. Kapag ligtas ka na ba? Ligtas ka na magpakailanman? Ito ang tinatawag nilang OSAS. Once saved, always saved. Pero ito ang tanong ko sa iyo ngayon. Totoo bang kahit anong gawin mo, pagkatapos mong maligtas, ayos ka na? Pwede ka bang mamuhay sa kasalanan at sabihin na ligtas naman ako? Unang punto, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Hindi mo ito pinagtrabahuhan, hindi mo ito pinaghirapan. Ito ay biyaya. At sinasabi nga dito sa talata ng Juan 10 verse 28 ang nakasaad, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Mga kapatid, kung hawak ka ng Diyos, sino makakaagaw sa iyo? Wala. Sinasabi dito sa Roma chapter 8 verse 38 to 39 ang nakasaad, sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o mga hinaharap, ang kataasan o ang kaliliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi problema ang lakas ng Diyos. Ang tanong, nasaan ang puso mo? Ikalawang punto, hindi lisensya ang kaligtasan para magkasala. Ito ang mapanganib. May mga tao nagsasabi na, ligtas na ako, okay lang magkasala. Mali yun, makinig ka. Ang tunay na naligtas ay nagbabago, may pagsisisi, lumalaban sa kasalanan. At kung walang pagbabago, hindi mo pwede sabihin agad na ligtas ka. Ikatlong punto, may babala ang Diyos. Hindi puro comfort ang Biblia. May warning din. Sabi nga dito sa Mateo 24 verse 13 ang nakasaad, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. At sa Hebreo 6 verse 4 to 6, may babala sa mga tumalikod. At ang nakasaad nga dito, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya, dating naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit ng kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Mga kapatid, hindi ito laro. Hindi ito once pray, okay ka na forever. Kahit anong gawin, makinig ka mabuti. Hindi ang tanong ay, pwede bang mawala ang kaligtasan? Ang tunay na tanong ay, totoo ba ang kaligtasan mo? Dahil kung totoo yan, hindi mo gugustuhin ang kasalanan. Hindi ka magiging kampante at hindi ka maglalaro sa apoy. Kaya ngayon, suriin mo ang sarili mo. Hindi sapat lang ang nag-pray ako dati, member ako ng church, naniniwala ako. Ang tanong, may pagbabago ba ang buhay mo? Mga kapatid, ang tunay na ligtas ay hindi lang nagsimula. Nagtatapos ng matatag sa Panginoon. Kaya huwag kang umasa sa one save lang. Siguraduhin mong truly saved. Dahil sa huli, hindi ang dami ng sinabi mo ang mahalaga, kundi kung nanatili ka hanggang wakas. Hindi sapat na minsan kang lumapit sa Diyos. Ang tunay na patunay na kaligtasan, nananatili ka sa Kanya hanggang dulo.